misunderstanding Christ. The Bible says, "And he went forth again by the seaside, and the multitude resorted unto him, and he taught them. And as he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the receipt of the custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him. And it came to pass that as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples, for there were many, and they followed him. And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners? When Jesus heard it, he said unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. And the disciples of John and of the Pharisees used to fast, and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not? And Jesus said unto them, Can the children of the bride chamber fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. No man also seweth a piece of new cloth on an old garment, else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse. And no man putteth new wine into old bottles, else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred. But new wine must be put into new bottles. And it came to pass that he went through the cornfields on the Sabbath day, and his disciples began, as they went, to pluck the ears of corn. And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the Sabbath day that which is not lawful? And he said unto them, Have ye never read what David did when he had need and was an-hungered, he and they that were with him? How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat, but for the priests, and gave also to them which were with him. And he said unto them, The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Misunderstanding Christ. Yan po ay nangyayari unang-una at higit sa lahat sa mga hindi ligtas. Ang mga tao, nakikita nyo sa ating binasa, ang maraming tanong, maraming hindi naintindihan, maraming kalituhan sa buhay. Nakikita na nila ang tamang mangangaral, si Kristo. Nakikita na nila ang katotohanan, ang kanyang mga aral. Subalit hindi pa rin nila makuha. Hindi pa rin nila maintindihan. Maraming ini-expect sila na ito dapat ang gagawain. Subalit iba yung nakikita nila. Ganon din naman, kahit na mananampalataya ka na, ay mananatili pa rin dahil tayo ay nasa laman. Meron pa rin tayong mga misunderstanding, misgivings, doubts, and questions, challenges sa mga nakikita natin sa paligid. Yung mga inaasahan natin na dapat nangyayari, yung mga nababasa natin sa scriptures, pagkatapos may expect ka, pero hindi yun ang natutupad. Therefore, misunderstanding. Ang pinakamatindi,
ay misunderstanding within the church. Yan ang pinakamatindi. At yan ay pinakamahirap. At sana maiwasan natin na tayo ay may hindi pagkakaunawaan. Sana magkaisa tayo na kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, ano ang sinasabi sa puso natin ni Kristo, yun ang masunod. Kahit na meron tayong mga bagay na hindi maintindihan, wag nating sundan yung hindi pagkakaintindihan. Kundi, sabi nga ng Bible, follow peace with all men. Ang una muna natin, paano ba? Meron akong confusion, meron akong misunderstanding, meron akong misgiving, meron akong doubt sa church, sa leaders, sa pastors, sa patakaran, at sa mga questions sa scripture. Ang una muna, paano ko ba masisettle to kasi wala akong peace? Then follow peace. Not follow quarrel or envy or wag kang manatili, wag kang masaya doon sa confusion. Kundi masaya ka na binibigyan mo ng pagkakataon magkaroon ng peace. So yung mga Pariseo, makikita natin sa verse 13. Si Levi or si Matthew, siya po ay isang tax collector sa custom. Eh noon pa man, ang mga custom, mga kolektor ng tax, ay noon pa man, panahon pa ni Kristo, panahon pa ng Panginoon, yan ay mga tao na may tatak na ng mga makakasalanan, mga korap, mga sinungaling, at mga nagnanakaw ng pera na hindi kanila. Yan. So, ganun pa rin ngayon, di ba? Basta customs at saka BIR ay mayroong paring mga kaya yung iba ayaw dyan sa trabaho ng customs at BIR. Yun namang iba, gustong-gusto sa BIR at sa custom. Dahil andun ang pera. So, depende na kung ano yung puso mo eh. Pero si Levi, the son of Alphaeus, ay binago ng Panginoon nung nilapitan siya at sinabi, "Follow me." Bigla niya iniwan yung trabaho niya. Ibang klase, no? Hindi natin gagawin siguro yun. Mahirap gawin yun. Merong mga ganon. Ang panawagan sa kanila, nakarinig ng isang preaching, meron silang trabaho lucrative, meron silang career na matindi, malaking kinikita. Narinig yung panawagan ng Panginoon na convict, na tinatawag siya ng Panginoon para maging full-time. So, iniwan lahat ng trabaho niya. So, matindi yun. At that is supernatural calling na hindi binibigay ng Panginoon sa lahat. So, ito'y nangyari kay Levi or Matthew. And nakalagay dito, multitude resorted unto him. Kaya naiinggit yung mga Pharisees ay dahil kokonti ang nakikinig sa kanila, or kung marami man makikinig sa kanila, obligado. No? Captive audience. Kasi sila yung may hawak ng sacrifice. Sila yung may hawak ng tithes and offerings. Kaya obligado kang makinig sa kanila kung ano man yung sinisermon nila. Sila yung merong garb, priestly garb. No? Uy, ano yan? Reverend yan.
Kaya yung ibang mga reverend, para to command a reverence of the people, naglalagay dito ng collar na puti dito. Naghahanap ako ng ganun sa SM wala akong makita No? Pero ang ginagalang dito sa atin, pagdala-dala ko yung van, nakalagay doon, Baptist Church. Sumasaludo yung mga pulis. Kahit di ako nakaganon. No? So, yan ang nangyayari kahit na nung panahon nila, naiinggit sila kasi ang Panginoon, hindi naman priest. Pero tuwing nagsasalita siya, at kung saan man siya nandun, the people follow him. And the multitude resorted unto him, and he taught them. Nakikinig yung mga tao. Nakikinig ba kayo? Nakikinig tayo sa Panginoon. Sa pagkakataon na ito, while you're sitting there, may the Lord talk to your heart. Yun po ang pag-uwi natin, kinausap ka ng Panginoon in a special way. That is the goal of every worship service. So, it came to pass, as Jesus sat at meat, many publicans and many sinners. May party may pigpiging. Si Matthew, si Levi. Kaya niyang magpa-party kasi mayaman siya dahil tax collector siya Custom siya So, may party. Maraming pumupunta. Sana meron tayong ganun lagi, no? Na kayang pakainin yung buong church. Na hindi na tayo. Diba? So, ito, ang nangyari, there were many and they followed him, and when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, kinausap, nagbulungan. Bakit ganun? Kung propeta yan, dapat alam niya na hindi siya dapat nakikigulo, nakikisalamuha sa publicans and sinners. Yun ang bulong-bulungan. Kung tingnan mo yan, no? Yan ba ang Mesiyas? Yan ba ang Kristo? Yan ba ang hari ng Israel? Yan ba yung aasahan natin na darating na? Bakit ganyan ang ugali? Bakit ganyan kumilos? Kung makakain, mga Baptist style talaga, pagka ang Panginoon, lakas kumain. Alam niyo kung bakit alam ko? Sabi ng Panginoon, dung dumating ang anak ng tao, inakusahan niyo siya na lasinggero at glutton. Lakas kumain, ibig sabihin glutton. So, ang Panginoon, pag tinitingnan ng mga Pharisees, tinitingnan, glutton. Kain ng kain. Tsaka, inom ng inom. Of course, akusasyon lang yun. Pero yun ang tingin nila. Ibig sabihin, malakas kumain ng Panginoon. Pero hindi siya yung lamon ng lamon. No? Na nag-uuwi pa. Di ba? Nag-uuwi pa May baon pang plastic. At saka ang lakas, yung pagkatapos na yung party, siya yung pinakamalasing sa lahat. Hindi ganon. Akusasyon lang yun. Pero kumakain at umiinom ang Panginoon. Inaakusahan siya na ganyan. He eateth and drinketh. Pero ang issue nila, is not the eating and drinking alone, but eating and drinking with publicans and sinners. Yun ang issue. Kaya he is misunderstood. Bakit? Tinatanong siya, kine-question siya, sina-challenge siya, bakit gano'n ang ugali niya na nakikisalamuha siya sa mga makasalanan? Anong sagot ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, they that are whole, verse 17, they that are whole have no need of the physician,
Kung magaling ka na, kung righteous ka na, hindi mo kailangan ng kapatawaran ng kasalanan. Kung wala kang sakit, hindi mo kailangan ng doktor. Ako ang doktor eh. Ako ang pinasinugo sa lupa ng Ama upang yung mga may sakit ay pagalingin ko. Yung mga makasalanan ay patawarin ko. Yan ang papel ko sa buhay. Kaya, saan ako pupunta? Doon sa nagkiklaim na sila ay wala ng kasalanan, wala ng sakit, hindi bulag. O dito sa mga tao na nangangailangan ng kapatawaran ng kasalanan, nangangailangan ng kagalingan ng kaluluwa, saan ako dapat pumunta? So, dapat talaga siya ay nakikisalamuha. Tama lang na ang pinupuntahan niya ay yung lugar, hindi yung lugar ng kasalanan, kundi yung lugar kung saan nandun na dumadami, marami, nagtitipon ang mga makasalanan upang bigyan sila ng katotohanan at sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Yun ang purpose ng Panginoon. That is why He is called the friend of sinners. He is not the friend of sin. He is the friend of sinners. If you are a sinner, He is your friend. Because when you go to the truth, He will call you to righteousness. Yun ang trabaho ng Panginoon. Kaya kaibigan mo siya. Hindi ka dapat magsabi na, ayoko dyan sa inyong church kasi makasalanan ako. Hindi ako bagay dyan sa inyo. Kasi ang dami-dami kong kasalanan, lahat na yata ng kasalanan, ginawa ko na. Ba't ilan na ba napatay mo? Ilan na ba ang ni-rape mo? Ilan na ba ang ninakawan mo? So, sabi nga ni Paul it is worthy of all acceptation that Christ came to save sinners, of whom I am chief. Kung yung chief of sinners pinatawad, ikaw, magaan lang ang kasalanan mo compared to the chief of sinners. Kaya meron din kapatawaran para sa iyo at para sa lahat ng lumalapit kay Kristo. Huwag tayong mag-alangan, mga kapatid, na mag-invite ng mga makasalanan. Sila man ay idolatry, prostitutes, ex-convicts, yung mga LGBT. Huwag kayong mag-alangan na, baka hindi tanggapin ni pastor yan. No? Halimbawa, may lalaki, nagdamit pa ng babae, tapos pupunta dito sa church. Tapos ayaw magpatawag ng sir. Gusto, miss. Diba? Sa Riyadh, may umattend na ganun. Sinabihan ni Brother June, hindi na umattend. Pero magalang naman si Brother June. Sabi, hindi dapat ganyan. Kaso, ayaw niya nang ginaganon siya, sinasabihan siya. Gusto niya yung sumama ka sa kanyang pagladlad. Hindi pwede. Kasi the church is holy. So we will accept them. But we will not do their evil deeds with them. Hindi tayo makikipagganyanan sa kanila. Talaga naman. Buti na lang umattend ka, mare. Hindi tayo makikipagganunan. Di ba? Hindi tayo makikipagkwentuhan at tumatawa sa kanilang mga kasalanan. We are friend of sinners because our God and the head of this church is a friend of sinners, but not a friend of sin, but not an endorser of sin. But we need people who are sinners, who know they are sinners, because God can forgive them. Yun ang mensahe natin.
So Christ in this aspect was misunderstood. Dahil ang akala nila, dapat pag church, pag synagogue, pag ikaw ay righteous, hindi ka dapat nakikimix sa mga makasalanan. Dapat nadudumihan ka. Di ba yung kaibigan ni Brother James sabi, nakakadiri dito kasi meron ditong adulterous na uma-attend sa BCA. Ayoko na dito. Kadiri ang church na to. No? Ayoko, gusto kong isuka yung mga kinain ko na pinrepair nila. Isipin mo yun. Na merong ganong nagsasabing baptist siya. Member pa natin. No? Nadidiri dahil may uma-attend sa atin na nagsasama. Buti nga nakikinig yun ng gospel para magsisi sa kasalanan. Kung hindi sila magsisi, problema na nila yun. Hindi naman natin tinotolerate. Hindi naman natin sinasabi na, okay lang yan, nagsasama ng live-in, Okay lang yan, may asawa kayo sa Pilipinas, tapos dito, may bago kayo asawa, okay lang yan. Attend lang kayo. Wala namang ganun So, ang Panginoon ay kasama niya ang mga sinners. Hindi siya nasusuka na ang nagpakain sa kanya ay isang tax collector, si Matthew, isang custom. Yung kinain ng Panginoon galing doon sa pinagkakitaan ni Levi. Pero hindi niya sinabi, nasusuka ako kasi galing to sa kasalanan. Mas matino, mas ano pa siya kaysa Panginoon? Yung Baptist na kinausap na mas nadidiri pa siya kaysa sa Panginoon. Matindi. No? So, we should not be like that. No? Pag meron tayong kilala, kapitbahay, or kaibigan, makasalanan, tratuhin mo na tao. Tratuhin mo na candidate for repentance. Yun. Number 2, Christ as the bridegroom was misunderstood. The confusion lay when the disciples were not fasting. Anong sabi? Anong okasyon yun? Sa verse 18, the disciples of John and of the Pharisees used to fast. And they come and say unto him, why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not? Minsan, yung holier than thou attitude pagka ikaw ay perfect ang mga ginagawa mo sa church. Nagtatides ka, nagpa-fasting ka, nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng Bible, at lahat ng mga dapat gawain ng isang Baptist ay nagagawa mo. Ng isang religious man ay nagagawa mo. Ang tingin mo doon sa mga hindi nakaka-comply, mababang uri ng Kristiyano. Yan yung problema nito, no? Na, kami nagpa-fast kami. Bakit ikaw? Ba't yung mga disciples mo hindi? Diba? Yung sabi ng Pharisee, Panginoon, salamat po! Sapagkat ako ay nag-aayuno, ako ay nagbibigay, ako ay nananalangin, hindi kagaya nitong katabi ko. Na publikano, tax collector na nga, hindi pa nagpa-fast, pupunta-punta rito. Huwag kayong ganun manalangin. Huwag tayong ganun, na nadidiri tayo sa iba. You deal with your God, you stand accountable alone between you and your God. You are saved, you are righteous, you are in a good condition, you will receive your reward.
That is between you and God. At kung ikaw ay nakakabigay, ikaw ay nakaka-attend, ikaw ay nagpe-pray, it's between you and God. Pasalamatan mo, Panginoon, nakakagawa ka ng lahat na yan. Na hindi mo kailangan punahin yung iba. Ngayon, kung pamilya mo yan, asawa mo yan, anak mo yan, of course, pananagutan mo din yan. Nak, nag-pray ka na ba, nak? Oh. Halimbawa, misis ka. Yan ang mga misis, yan ang unang nakaka-notice kung yung mister ay hindi nagpe-pray. Oo. Mag-pray ka naman. Di ka na nagpe-pray. Sabihin ng mister para hindi siya mapahiya sa misis niya. Nag-pray ako kanina, hindi mo lang nakita. Kailangan ba magpaalam ako sa'yo bago ako mag-pray? May ganun pa no? Pasensya na. Akala ko hindi ka nag-pray Pero hindi ka talaga nag-pray. Kaya lang, kailangan niya sagutin So, kailangan mag-ano tayo, no? Sabi mo, it's between me and my God. Hindi ko kailangan, wala akong pananagutan hindi, mag-asawa kayo One flesh kayo Di ba? Iba yun. Iba yun. Pwede kayong magpunahan. Of all the people in the world, kayong dalawa, pwede. Yung pastor, hindi pwede makialam sa inyo. Diba? Pero kayong dalawa, masama yun pag di kayo nagpapakialaman, lalo na sa mga bagay na Panginoon. Pakialaman mo. Maging honest ka. Walang palusot. Nag-pray ka, hindi. Sige na nga. Nagbasa ka, hindi. Kayong dalawa lang, huwag mo ikukwento kay pastor. Pastor, nahuli ko yung asawa ko. Naging honest siya. 1 taon na siyang di nagpe-pray, pastor. Okay, alam niyo yung mga ganyan sumbang, hindi ko pinapansin yan. Kasi inyo yan No? Huwag mo sumbong yung asawa niyo sa akin. Sawayin mo, i-deal mo. You have one reputation Di ba? You have one reputation. Ang kasamaan ng mister mo, kasamaan mo yun. At ang kasamaan ng misis mo, kasamaan mo yun. Iisa lang ang reputasyon nyo. Kung masama misis mo, masama ka din. Kaya yung mga dalaga at binata, pag-isipan nyo mabuti, pipiliin ninyo. Dahil damay kayo. Damay kayo niyan. Pagka ang pinili mo Maginoo pero medyo bastos. Bastos ka rin. Okay, balik tayo sa message. Bridegroom. Sabi ng Panginoon, ang mga anak daw, ang mga children of the bride chamber, yung mga abay, yung mga kasali sa kasalan, ay hindi dapat nagfa-fasting habang nandun yung groom. Yun ang rules ng Panginoon. Okay? Nagpe-prepare kayo, andyan yung bridegroom, hindi dapat kayo nagfa-fast. As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. So, baguhin nyo yung isip nyo. Ika nga, sabi ng Panginoon, baguhin mo yung isip mo. Andito ako ako ang bridegroom So, bakit magpa-fast yung mga disciples ko? Pinapakilala niya kasi yung sarili niya. That He is the head of the church, He is the Son of God, He is the bridegroom. At yung mga disciples niya, they are the bride and the children of the bride chamber. Therefore,
iba ang attitude dapat during that time na nandito siya sa lupa. Okay? Hindi niya sinasabing masama ang fasting. Wala sa timing yung ginagawa ng mga disciples of John kung ikokompara doon sa disciples of Christ. Hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng mag-fasting. Maganda po ang fasting. At yung iba sa atin, sobrang laki na ng tao na dapat mag-fasting. No? Kagaya ko. Yung mga malalaki na yung pumuputok na yung dito. No? Tingnan nyo. Pag umupo ka, tingnan mo. Kung pumuputok, magpa-fasting ka na. Or bumili ka ng 5XL para hindi pumuputok. So, maganda naman ang fasting talaga eh. Nagkakaroon na ng maganda effects sa natin, katawan natin. Wag tayong obese, no? Pero that is the health fast. Meron namang religious fast. Ang religious fast is you afflict your soul because there is something that you really want the Lord to look into in your life, and you want to appeal to the Lord. So you afflict your soul. Pero hindi yan dapat ipinagmamalaki. Nagpa-fasting ako eh. Brad, nagpa-fasting. Ikaw ba nagpa-fasting? Hindi ganon. O hindi kaya mukha kang mamaw, no? Bakit mukha kang Biyernes Santo? Tapos na. Nagpa-fasting ako eh. Hirap? Hindi daw ganon. So, pwedeng mag-fasting, lalo na ngayon na ang ating Panginoon ay nasa langit. Wala, hindi natin kasama. It is the time, no? But, atin-atin lang yan. It is between you and God. Hindi pwedeng i-impose. Hindi pwedeng impose ng church. Sabihin, sige, next Sunday, walang pagkain. Fasting lahat tayo. No? Ang kumain, walang magbe-breakfast. Kaya ang huling kain ninyo, Sabado ng gabi. Pagdating ng gising mo ng umaga ng linggo, bawal na kumain. Ano yung Ramadan? No? Walang ganon. It's between you and God. Okay? So, another misunderstanding na sino ba ang Panginoon? Kaya inilimbawa ng Panginoon sa pagsusulsi. Meron kang patch. Pagkatapos ang patch mo doon sa butas ng damit mo ay bago. Sabi, no man also seweth a piece of new cloth on an old garment. So luma na yung garment mo, tapos sinulsihan mo ng patch na bagong tela, mawawarak yung damit. No? Hindi dapat daw ganun. At hindi rin dapat nilalagay yung bagong alak sa mga lumang bote. Hindi match. Okay? So, ang ibig lang sabihin ng Panginoon, yung lumang kostumbre, yung lumang pagkakaintindi mo, iwaksi mo na yan dahil meron ng bagong New Testament na. Meron ng bagong mensahe, may gospel, good news, iwawaksi mo na yung mga tradisyon ng tao, tanggapin mo itong mga aral ni Kristo. Yan. Di ba? Tayo, ng mga Pilipino, minsan, meron pa rin tayong na-impluwensyahan pa rin tayo ng mga pamahiin. Sino rito ang mga mapamahiin pa rin kahit baptist na? Sino rito yung pag nagsasabi na, alam mo, kung sakali na mamatay ang presidente, may knock on wood no? Sana hindi matuloy, pero kung sakali, sino yan? Pagka may ganyan pa, nako,
Pamahiin yan. Diba? Dahil ugali na unsaved yan. No? Or nangangako ka pero nakaganon dito. No? Or sabi mo, mamatay man ang nanay ko. Patay na nanay ko hindi na mamamatay yun. Diba? Mamatay man. Noon, bata kami, ganyan lagi usapan No? Pex man, hope to die. Buong pamilya ko, mamatay man. Pambira talaga, sinumpa yung buong pamilya. No? Para lang masabing totoo sinasabi ko. So, yung mga ganyan, mga pamahiin, ay hindi ayon sa banal na kasulatan at hindi ayon sa bagong tipan. Let us constantly renew our mind. Diba? By revising or looking at our ways. And once we find out na, hindi yan ayon sa banal na kasulatan, tanggalin mo. Tanggalin mo. Sino rito ang pag New Year nagbibili pa ng mga bilog-bilog? Huh? Hindi mo mapigil ang sarili mo. Talagang bibili ka. Bilog-bilog. Ayaw mo nung mahaba. No? Tapos nagpapaagaw ka pa ng pera. Pag gumawa ka ng hagdanan, nilalagyan mo ng coins. Ang dami, di ba? Dahil kalokohan sa Pilipino. Akala ko nga nung naging baptist ako, bawal na yung magmano Hindi na ako nagmamano sa nanay ko. Sabi ng pastor ko, wag naman. Paggalang yan, tradisyong Pilipino yan na hindi masama. So, okay, magmano pa rin tayo. Ha? Pero hindi yung mamano ka sa pastor bilang yung hahali kami yung sing-sing. Iba na yun. No? Doon sa punta kami yung SM, may nagtitinda yung SM Molino ng kandila. Pinansin ko yung isa 40 pesos, ganyang kalaki, ganyang kahaba. Dito, 80 pesos. Ito, 40 pesos, 80. Pareho height, pareho taba. Anong kinaiba? May tatak na Mary yung isa. Benditado, may tatak na Mary. So, yan, pamahiin din yan. 'Di ba? Hindi Kumbaga naisip natin, mas banal yung may tatak. So, yan, wag tayong ganun. And that is the old. And we should have the new. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So don't misunderstand Christ. And we are to be renewed by the renewing of our mind that you may do that which is good and acceptable and perfect will of God. Number 3, Christ as the Lord of the Sabbath is misunderstood. Sabi ng verse 24, the Pharisees said unto him, behold, why do they on the Sabbath day that which is not lawful? Bakit sila kumukuha ng mais? Sabbath ngayon Sipin mo, sobrang higpit ng Sabbath rules nila, na kahit gutom na gutom ka na, andyan na nga yung mais, pwede ka nang kumuha at kumain. Hindi pwede. Kasi, pag kinuha mo yung mais, pumitas ka, tapos kinuha mo yung mga tainga, nag-violate ka na ng Sabbath. So, magutom ka na lang. Maghintay ka ng gabi bago ka kumain. Because that is breaking the Sabbath. Kaya sabi ng Panginoon, He said unto them, have ye never read what David did? When he had need and was an hungered, nung gutom siya at yung gutom yung mga tauhan ni David, ano ba yung kinain nila? From the table of shewbread, yung tinapay, yung kubus,
na hinanda ng pare na binditado, na holy, no? Consecrated bread. Mga tinapay na pang pare lang. So, gutom mamamatay sa gutom. Pinayagan ng pare, pinayagan ni David, pinayagan ng Panginoon. Hindi sila, di ba, yung nahawakan mo lang yung isang titembang na Ark of the Covenant, namatay eh. Pero dapat namatay lahat ng kumain ng pagkain na banal. Pero hindi sila pinatay ng Panginoon. So, ibig sabihin, pumayag ang Panginoon. So, sabi ng Panginoong Hesus, hindi nyo ba nabasa yan? Na pwede yan? At lalong pwede yan dahil yung kaharap nyo ay Lord of the Sabbath. So, it's something na nagtuturo ang Panginoon while giving practical illustrations na talagang pag hindi ka sanay sa Panginoon, hindi mo kinikilala si Kristo bilang panghari ng Israel, anak ng Diyos, tagapagligtas, talagang you will misunderstand Christ. Yan talaga ang tendency ng isang taong hindi kumikilala kay Kristo. Pero sa isang tao na kilala na siya, kagaya ni Peter sabi, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Yun na yung nasa puso ni Peter eh. Kaya para kay Peter, walang gagawing mali ito. Walang sasabihing mali ito kasi ito yung anak ng Diyos. At ganun ang attitude natin, mga kapatid, dito sa salita ng Diyos. Hindi sa akin Ako magkakamali, but the Bible stands. Dito tayo. Ito hindi magkakamali. Mali lang intindi natin. Agaya ng mga Pariseo, mali intindi kay Kristo, kaya na-offend sila. So, pag na-offend ka, tingnan mo yung banal na kasulatan dahil may mali ka. May mali ka intindi. Look at the Word of God. And then, you will receive peace from God. You will receive, once you receive the truth. So, Christ is misunderstood because they do not recognize Him as the Son of God and the Lord of the Sabbath. And in conclusion, I hope this message touch our hearts, and I hope we do not misunderstand Christ as a Baptist person, as a member of this church. Do you understand Christ? Amen. Because even matagal ka ng Kristiyano, matagal ka ng Baptist, matagal ka ng member ng church na to, matagal ka ng leader, pwede pa rin mangyari sa iyo yan. Huwag mong sasabihin na, hindi, pastor, tagal na ako eh. Alam ko na yan. Kilala na kita, at alam ko na ang Panginoon, nakinig na ako sa lahat ng preaching mo, hindi na kita may misunderstand. Huwag ka na mag-alala. Hindi. Pwede pa din. Pwede pa rin ma-offend. Kaya dapat pag-ingatan natin ang ating testimony, pag-ingatan natin ang ating relasyon, pag-ingatan natin ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Pagka tumigil tayo dyan, we can misunderstand each other. And we will destroy each other. Yun ang danger. No? Even his own disciples sometimes did not completely understand him. Nagulat sila. No? Sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na ilalagay ang daliri ko. Ilang beses na sinabi ng Panginoon, I will rise again, I will rise again, I will rise again. I will die, I will be crucified, and I will rise again after 3 days.
Nung natupad na ang hula at natupad na yung pangako ng Panginoon Kristo, isa sa mga pinakamalapit na disciples, named Thomas, hindi pa rin naniwala. At sabi, pag inailagay ko yung kamay ko sa kanyang kamay, yung daliri ko, ipasok ko doon sa butas, maniniwala ako. Oh, dumating ang Panginoon. Sabi, Thomas, it is I. Come and put your finger in my hand and put your finger in my thigh. It is I. I am not a spirit. I am alive. Ano sabi ni Thomas? My Lord and my God! Hindi na siya nakalapit at nagdut-dut eh. No? Hindi na niya sinabi, oh, sige nga, tingnan ko. No? Hindi na. Kaharap niya na eh. Oh. So, doubt. Kaya hanggang ngayon, nauso sa American language yung the doubting Thomas. Oh. Sana wag ikapit sa pangalan natin yung doubting Nilo, doubting James, or doubting Louis. No? Si doubting. Dahil lagi kang, hindi siguro. Ganun lagi. Biro mo, sa disciples ng Panginoon, may ganun. Wag na tayong sumunod. Magkaroon na tayo bago pag may confusion ka, pupunta ka lang sa Word of God eh. Amen. Ando na yung peace mo eh. So, wag tayong magkaroon ng misunderstanding sa ating Panginoon. And pag-isipan nating mabuti. Halimbawa, let me ask you this question. Why are you here? Bakit nandito tayo ngayon sa lugar na to? Can you answer that by yourself? Bakit ka pumunta dito ngayong umaga? Why do you say that you need Christ? Why are you a Baptist? Why are you a member of this church? And why do you give to this church? Marami pang tanong na dapat kaya nating sagutin because we are already in perfect understanding with Christ, with you, and with each other. Let's all stand.